Nagpasalamat si Paco kay Dave sa pag-aalaga nito kay Cherry. Kahit sino naman daw ay gagawin yun, sabi ni Dave. Tinanong ni Paco si Dave kung paano daw sila nakatakas. Sabi ni Dave ay may tumulong daw sa kanila, pero hindi niya nakita. Sabi naman ni Paco ay may isang tao pa pala silang dapat pasalamatan. Tinanong na naman ni Paco si Dave kung si Drew ba ang pumatay. Oo daw, sagot ni Dave sa kaniya. Pinatay daw ni Drew ang tatay ni Cherry. At pinatay naman ng kanilang ama ang ina ni Cherry. Pamilya daw sila ng mamamatay tao. Pero bakit ngayon lang niya ito sinabi? Tanong ni Paco sa kaniya. Para saan pa daw, sagot ni Dave. Para saktan lang ba daw si Cherry? Sabi ni Paco, kung siya daw ang nasa sitwasyon, gagawin daw niya kung ano ang nararapat. Ganun daw kahalaga sa kanya si Cherry. Sabi naman ni Dave, ay pinaglaban naman daw niya si Cherry. Sinubukan daw niya. Pero nung gabi daw na napatay ni Drew si Mang Panyong, pinapili siya ng kanyang ama kung si Cherry ba o ang kapatid niya. Pero mas pinili niyang itago ang katotohanan dahil sila lang ang pamilya ni Cherry. At ayaw niya itong masaktan. Kaya napilitan siyang pumunta ng Amerika kasama si Drew at iwan si Cherry kahit labag sa kanyang kalooban. Kung siya daw ang nasa sitwasyon niya ay ganun din daw ang kanyang gagawin. Pero hindi sumang-ayon si Paco sa kanya. Ipaglalaban daw niya si Cherry at ilalayo daw niya ito sa lahat ng mananakit sa kanya. Sabi naman ni Dave, ay ilalayo ba siya sa mga taong katulad nila? Sabi naman ni Paco ay natuto naman daw na bumangon muli si Cherry at naging masaya naman daw sila. Sabi naman ni Dave kay Paco, kaya daw deserve niya ito. At sinabi din niya kay Paco na magiging tatay na daw siya. Kinongratulate naman siya ni Paco at masaya ito para sa kanya. Bukod daw dyan ay may mga bagay pa daw sila na dapat gawin. Galit na galit si Mama Earl kay Tori. Alam daw niya na siya ang may gawa para makatakas si Cherry at Dave. Wala daw siyang utang na loob. Inamin naman ni Tori na siya nga ang may gawa para makatakas si Cherry at Dave. Dahil sa sinabi niya ay nasampal siya ni Mama Earl. Sabi ni Tori, pagod na daw siya. Buong buhay daw niya ay punong-puno ng galit. Pero sawang-sawa na daw siya. Ayaw daw niya na mamuhay sa galit. Gusto daw niya na mamuhay ng normal. Dahil sa sinabi niya ay hindi nakapagsalita si Mama Earl. At niyakap siya ni Tori. Gusto daw niya na mamuhay sila ng normal. Galit na galit si Becca kay Dave dahil naisipan pa daw nitong umuwi. Naalala lang daw sila ng kanyang anak kapag gusto niya. Hindi naman daw ito doktor para nandun palagi sa ospital nakabuntot kay Cherry. Kahit anong sabihin ni Dave ay hindi nakikinig si Becca. Napaka-unfair daw niya, sabi ni Becca. Hanggang sa makapagdesisyon si Becca na hiwalayan si Dave dahil sawang-sawa na daw siya. Patuloy pa ring may nangyayari kay Seb at Florabel. Na-impress si Florabel sa mga sagot ni Seb sa nag-interview sa kanya. Magaling daw siyang sumagot ng mga tanong. At bagay na bagay daw sa kanya ang politika. Sabi naman ni Seb ay wala daw siyang balak na pumasok sa politika. Sabi din ni Florabel kay Seb na kapag magkasama daw sila ay para daw siyang normal na tao. Sabi naman ni Seb ay hindi daw normal ang ginagawa nila. Sabi ni Florabel ay handa daw siyang iwan ang lahat para sa kanya. Sinabihan din niya si Seb na dapat na niyang iwan ang kanyang boring na asawa.
Hindi nakapagsalita si Seb sa sinabi ni Florabel. Hinihintay naman ni Colleen si Seb na makauwi. Dinala ni Tori si Drew sa bahay nila para makausap ang kaniyang ama. Nang makita ng kaniyang ama si Drew, ay bigla itong nagalit at pinapalayas si Drew. Mamamatay tao daw sila, kaya kailangan niyang lumayas. Hindi umalis si Drew kahit pa pinapalayas siya nito. Lumapit siya nito at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Napaiyak naman si Tori habang nasa likod lang niya si Mama Earl, nakatingin at nakikinig.